At ito po, magandang tanghali po sa inyong lahat. This will be our advanced reading para sa February 3rd, which is bukas, Monday. Healthy Reading 053. Alamin po natin kung ano yung spectrum na mangyayari bago ang unang Martes ng buwan. Okay? So, sa mga taong may alam, no, kung bakit mahalaga yung unang Martes at mahalaga yung unang Biyernes, ito yung mga araw na laging ginagamit ng mga tao na may galit sa inyo. Ito yung araw na pinapabarang kayo, pinapakulam kayo, at ito yung mga araw na kung mapapansin ninyo, Monday papuntang Martes, Thursday papuntang Biyernes, parang may pattern ang pag-atake ng sakit. So, ibig sabihin, kapag may pattern, yun na yun. It's either binarang ka, kinulam ka, may sumpa ka, o ginayuma ka. Dito muna tayo. And that is the whole family. So, kakabanggit ko. So, ibig sabihin nito, no, kailangan maging handa ang buong pamilya dahil posible na buong pamilya sasaktan, matatamaan, masasaktan, no, magkakasakit. Ito yun. Sa healthy reading kasi natin, dito mo makikita na, alam mo yung, di ba, yung pinakamaganda sigurong example dito is kapag ang magulang nagkaroon ng kasalanan, minsan yung nagbabayad mga anak. So kung ayaw niyong mangyari na yung magbayad ng kasalanan ninyo ay anak nyo, magulang nyo, kapatid nyo, o kahit asawa ninyo, kung utang lang din sa pera, bayaran nyo para maiwas kayo sa problema. Pero kung may nasaktan kayong mga tao na magpahanggang ngayon hindi pa rin kayo mapatawad, iparitwal nyo para patawarin kayo. Tapos, kung meron ng dati kayong barang, kulam, sumpa at gayuma, ipatanggal nyo din. Kasi, ito yun eh. Yung month of February is love. Kung meron mang eternal love, ito yun, yung sa pamilya. So, kung meron mang kalaban na gusto kang saktan hanggang sa kahuli-hulihang strand ng buhok mo, yung gagantihan niya is pamilya mo. So, di ba, buong buhay mo, buong buhay mong kargo. So, kung ayaw mo na mawala yung members of the family mo or mga mahal mo sa buhay, bayaran mo kung pera ang issue. Kung damdamin naman at hindi ka mapatawad or kung namatay na yung nagawan mo or nasaktan mo, iritual mo. Ito lang yung kasi yung pinaka kahit saan naman, basta pamilya yung tatamaan, masasaktan ka talaga. At yung iba, mawawala ng trabaho. Yung iba, hindi makakapasa sa pag-abroad. Yung iba naman, hindi makakapasa sa board exam. Yung iba, hindi makakapagtapos ng pag-aaral. Yung iba, malulugi ang negosyo. So, walang masama kung ipa-reading mo para alamin mo kung ano yung paghahandaan mo. 'Di ba? Kesa naman sasabihin mo lagi na mas makapangyarihan ang Diyos. Oo, mas makapangyarihan ang Diyos. Pero tao ang may gawa ng kasalanan. So kung nakagawa ka ng kasalanan sa kapwa mo, bawat kasalanan may kabayaran. At yan, alam din ng Diyos. Dahil, di ba? Tignan niyo sa Biblia, lahat ng kasalanan may kabayaran. So, kung hindi ka nagbayad ng utang, kung sisingilin ka, triple, tatamaan pamilya mo, pag-isipan mo. Dahil, kapag ito nawala sa buhay mo, mas mahal pa, sigurado,
yung, yung gagastusin mo. At kung ito naman ay, halimbawa, meron kang mga tao na inutangan ng pera. Kasi yung nasisense ko talaga dito is pera. No? Ang dahilan kung bakit matatamaan ang kalusugan. Halimbawa, may inutangan ka or merong naniningil sa'yo. Tapos, para hindi ka nasingilin, i-block mo na. Diba? I-block mo sa chat, i-block mo sa call, i-block mo sa text. Para makaiwas ka at hindi ka makabayad. Tandaan mo, kahit i-block mo yan, darating ang araw, buhay ang kapalit. Hindi lang ikaw, kundi mga mahal mo sa buhay. Kung ito naman ay nananakit ka or halimbawa, asawa mo, live-in mo, in-laws mo, na tumutulong sa'yo, tapos binaliwala mo, may karma ka din dun. Diba? Matatamaan ka din. At meron din naman kasing mga magulang na tinalikuran yung anak. May karma ka din. Kung meron ding mga anak na kinalimutan ang magulang, may karma ka din dun. Pero ang spectrum dito is, bago dumating ang karma, naka-roller coaster na ang buhay mo. Dahil yun ang ginawa mo, yun ang kasalanan mo, yun din ang pagdadaanan mo. So, huwag kang magtaka kung darating sa punto ang buhay mo na masaya ka ngayon, malungkot ka bukas, may pera ka ngayon, wala kang pera bukas. Dahil yan, sa kasalanan mo, hindi mo pa pinagbabayaran at hindi mo pinagsisisihan. Hindi sapat ang pagsisisi lang para maiwasan yan. Lalong-lalo na kung pera. Kasi kailangan mong isauli ang pera. Kailangan mong bayaran. Ito, kung merong mga katulad namin, no, na hindi niyo binayaran, ngayong unang Martes at papasok yung unang Biyernes hanggang sa dulo ng taong 2025. Kapag yan hindi nyo tinapos at hindi nyo binayaran, hindi kayo magkakaroon ng katahimikan sa emotional side sa pamilya nyo, sa pera nyo, sa trabaho nyo, dahil uusigin at uusigin ka. Masusubukan kung hanggang saan ang tibay ng sarili mo, katawan mo, dahil magkakasakit ka. Kung may sakit ka na, lalala ang sakit mo. Kung meron kang basta mga ginawang paninira sa mga tao, may mga kabayaran yun. Doon naman sa mga tao na basta may mga paninirang ginagawa. Ito yun. So, kung hindi ka nakinig ngayon at nangyari bukas, no? Or mangyayari mamayang gabi, ang mga sinasabi ko, nasa huli na ang pagsisisi. Hanggang may panahon ka pa, kung kailan ito dadaan sa FYP mo at kung kailan mo ito mapapanood, ibig sabihin, ito ang healthy reading mo. Kaya ka nagkakasakit, nagkakaproblema. Minsan yung iba deliryo na. Dahil yan sa mga pinagagawa niya. Kasi may mga tao din na hindi nila sinasabi sa pamilya nila kung ano ang ginagawa nilang pagkakamali o pagkukulang. Kaya minsan nabibigla na lang ang lahat. So kung ayaw nyo mabigla, ipa-reading nyo, ipatanggal nyo, no? Iparitual nyo para hindi kayo maghirap or mahirapan buong taon ng 2025. Maraming salamat po.